So, ayan. For very long time na hindi ako nag-vlog. Busy na kasi ako sa trabaho. So, ayan guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano yung mga kailangan sa pag-apply ng employment certificate at green card after makasal. So, ayun guys, una, kung gaano katagal muna ang process. Bago ko i-detail kung ano yung mga kailangan sa green card application at sa work permit application. So, ito meron akong listahan dito. Kasi nung nag-apply ako, talagang sinulat ko kasi para alam ko in case na gagawin ko itong vlog na to. So, ito guys. So, after naming makasal guys, dumating ako dito June 15, 2024. So, Sabado yun. So, Sabado. Pagdating ko dito, Sabado pa rin kasi galing ako ng Hong Kong. And then, pagdating ko dito, Sabado. So, ayan. Nung pagka-Lunes, June 17, 2024 dito, pumunta kami ng Santa Clara County kasi nasa California ako dito, no? Parang kumuha lang sana ng certificate of marriage. Ano ba yun, yung registration pa, yung magpaparegister lang ng certificate or clearance ng marriage para may clearance kayo ng mapagpakasal. So nagkataon guys na Filipina yung nasa counter. So tinanong niya kami, sinabi niya sa amin na pwede naman kayo magpakasal na kahit ngayon na. Sabi ng gusto. So sabi ko, ayaw ko talaga. Yung asawa ko, napaka, So umuwi kami guys ng bahay. And then we decided, yung asawa ko, nag-agree na lang ako. After 2 hours, bumalik kami sa office. Dala namin yung singsing, nagpalit ako ng dress. Which is very simple dress lang talaga. As in, dalawa lang kami. So bumalik kami, naghintay lang kami ng time namin. Ang kinuha naming witness guys is yung security guard. So, fast forward, so after namin makasal, so ginather na namin yung mga documents na kailangan. Then, nagkaroon ulit ako ng second na picture-picture sa simbahan, which is yung naka-white dress. Picture lang yun ha. Just to celebration ba. So, June 17 kami kinasal, diba? So, ginawa ko na yung mga papeles, inayos ko, ginather ko lahat-lahat. So, noong July 29, so ito nakalagay na. Noong July 29 pa lang kami nakapag-file ng EAD and AOS. So, together yon sila. Pero, dapat by binder yung pagkalagay natin ng isang envelope yung EAD at yung AOS natin is kanya-kanya yun. So, July 29, pagka August 1, na-receive ng USCIS. May text na kaagad kami. So, parang, yes, na-receive na kaagad. So, hindi pala mali. Sorry. August 5 pala ako nagkaroon ng text from USCIS. August 1, yun yung na-receive. Yung bali nakita ko sa website na-deliver na ng USPS. So pagka August 9 guys, naka-receive ako ng NOVA 1. Ito yung NOVA 1, ay diba? Notice of Action. Ayan, na-receive ko na kaagad yung hard copy ko. Pagka August 30, wait lang. August 13, naka-receive naman ako ng biometric na hard copy. Humingi pa nga ako kay MI ng code, na account code. So, binigay naman niya. But the next day, dumating naman itong hard copy. So, hintayin nyo lang talaga. Darating din naman talaga siya. So, August 13 ha, ang aking biometric hard copy. Ang schedule ko is August 30, 1 p.m. So, pumunta kami sa office. Filipina din yung nag-assist kay, nag-picture, yung ganun. So, after that, yun, after ng biometric, so hintay-hintay na lang talaga. So yung akala ko kasi mostly
pagka biometric mo guys, the next day nag-a-approve na sila ng employment certificate, yung EAD. Pero sa akin guys, hindi pa talaga. So ang aking EAD guys, na-approve siya after 2 months from biometric. Exactly 2 months siya guys. So ayun, tuwang-tuwa na ako guys nung na-receive ko na itong aking employment certificate, no. So bago ako nung na-receive ko yung employment certificate ko guys, nag-apply na agad ako ng trabaho, which is before dumating to, nung na-approve yung aking employment certificate, EAD, bago siya, nung na-approve siya, nag-apply na agad ako kasi in-expect ko na after 9 to 10 days darating na yun. So nag-apply na agad ako. So you know, luckily yung kamag-anak ng asawa ko, ni-refer ako dun sa company. Pag-apply ko, in-interview, tas dumating naman itong card. So you know, yes, so, thanks to God talaga. So ito naman ating green card. Na-approve tayo, na RFE ako guys sa green card na ito. So 'di ba 2 months after ng biometric ko, nung aking RFE naman dito sa AOS ko. Ako sa inyo yung kailangan nyo sa employment certificate para mas mabilis ma-approve agad. So you know, mag-fill up lang kayo ng form ng EAD, ayusin nyo lang yung pag-fill up. So ito yung mga kailangan nyo guys na i-gather, isama sa mga yung isang pasok nyo sa isang envelope. Ayan, your name, your address, your phone number, dyan nyo isi-send. Ayan, employment authorization. Ayan yung mga kailangan. Yan, i-gather nyo yan. So ayan, o diba, tsaka pipirmahan your name and signature on top. So ayan, screenshot nyo na lang. Ganyan, screenshot nyo na lang, ayan. So, diba? Mga kailangan nyo sa affidavit of support, no? Ito siya. Papakita ko. I-screenshot nyo na lang. Kasi, hindi tayo expert sa computer. Ayan siya. Ayan. Ayan. Huwag kalimutan na asawa nyo ang pipirma dyan, ha? Yung petitioner ang pipirma dyan, guys. So, ayan. Screenshot nyo na lang. At zoom. O, ayan, ganyan. Diba? Ayan. Adjustment of status yan, ha. Yan ang ilalagay nyo, guys. Yan yung babayaran nyo. Ang bagong babayaran nyo. So, screenshot nyo lang. Kasi hindi naman ako marunong mag-live or something na, no. So, ayan, guys. So, ilapit ko, ha. Detail ko yan. Ayan. So, ayan guys, ha, screenshot nyo yan. Ito ay para sa green card. Yan yung isasama nyo lahat yan. Yan. Yan yung proof of relationship guys, ha. Kung anong ipapasa nyo, ito siya. Proof of relationship. Ayan. Wait lang, employment. Inaano ko sa computer guys. So, ito yung proof of relationship. Isang packet rin siya guys, ha. Kasama na dun yung mga nyo, like insurance, mga ganun ba. Yung sa akin lang guys, ang sinama lang ako ng asawa ko sa insurance at saka sa kanyang dalawa lang yung proof ko sa aming proof of relationship na nakasama. Sinama ko ni Habi sa kanyang insurance, sinama niya ako. Siyempre magbabayad siya dun monthly. Tapos yung sa bank account guys, joint account, so importante yun. So ito yung samples guys, ito galing kay May ito, which is 1 month lang talaga yung total, approved na talaga siya kasi ang dami niyang proof. So ito papakita ko sa inyo, nasa sa inyo yung kung ano yung pwede nyong ipasa, yung ipasa nyo. So guys, no, ayan, huwag laging kalimutan, name, your name and signature, ayan. Yan siya guys, no. Screenshot. Ayan. O, diba? Screenshot. Guys, we're open. Guys, ang pinaka cover letter ng ating EAD at saka AOS, yan,
ipatong nyo lang yan sa ano nyo, sa loob ng box na pag pinadala nyo yung lahat ng documents. Bawat documents guys, iba-iba yung envelope para hindi malito. Alam nyo na yun, katulad ng K1 visa, lagyan nyo ng label para mas madali nilang makita. So ayan guys, so ayan, screenshot, ayan, o diba? Guys, talagang kailangan minsan mag-research talaga tayo para mas makakatulong, kasi meron talaga tayong mga kaibigan na willing magtulong. So ako naman, tumulong din talaga ako sa sobrang daming nag-request guys. Sobrang daming nag-message sa akin nung nag-upload pa lang ako na after ng interview ko sa K1 visa, as in napuno yung messenger ko. So nilagay ko kasi yung Facebook account ko dun kasi nga mahirap mag-reply dito minsan sa YouTube, lalo na pag i-scroll mo pa. So ayun lang. Good luck to everyone, and God bless. Always prayers is the best. So yun guys, thanks for watching. Bye. Mabilis kayo ma-approve. Ayan, tamihan nyo yung mga ebidensya nyo. Kasi ngayon talagang nakaka-boring din naman pag hindi tayo nagtrabaho. So I'm just so thankful guys na hindi tumagal yung aking work permit. 2 months lang after application, nakapasa na. Then naghanap agad ng trabaho. So ngayon guys, sobrang busy ako. I am working as caregiver. Grabe, yung malayo kaysa sa dati yung income natin. Pero syempre, pinaghihirapan talaga natin yun, no? Ano lang talaga dito, hindi man masasabing tiyaga, kasi kahit naman saan tayo magtrabaho, walang madali. You just have to love everything talaga. So yun guys, I hope na makakatulong to sa inyo kahit papano. If you have any question, yun lang. So ang next ko siguro is yung K1 visa, kasi busy nga ako, no? Pag day off ko guys is like natutulog lang talaga ako. So ayan, inipon ko lahat ng papel, nilagyan ko ng mga dates. Ayan, nakatago, importante kasi sila for the future, reference pag nag-renew tayo ng 10-year green card. So ayan guys, andito lang ako. May trabaho si Habi, naglilinis ng bahay pag day off. So hopefully na makatulong sa inyo kahit pa paano yung mga cover letter na yun. May isa pa siguro yung pinaka-cover sa lahat, no? But yun lang, pag may question kayo, pakita ko pa pala isa lang, wait lang guys. Pag August 13, naka-receive ako ng RFE sa aking green card ng affidavit of support. Ang naka-detail doon na hindi daw sapat ang aming income, which is sobra-sobra naman talaga na according sa poverty guidelines. So makikita nyo guys yung poverty guidelines, i-type nyo lang sa Google poverty guidelines ng pag-file ng green card. So doon lalabas kung 2 tao. Ang alam ko, ang sa amin kasi 25,000 dapat yung income mo, parang ganun. So since si Abby naman ay kumikita naman ng almost $60,000. So sobra-sobra na yun. So ang ginawa ko guys, ginather ko lang, pero nagkamali pala ako doon sa cover letter ng affidavit of support. Imbes na si Habi ang pipirma, ako ang pumirma. May nakalagay kasi yung cover letter lang naman ng AOS, no? Which is sa affidavit of support doon. So ang ginawa ko guys, ginather ko ulit lahat ng documents sa affidavit of support. Nag-print out ako ng affidavit of support na form, pinilapan ko. Meron kasi akong kinopyahan, which is yung friend ko si May. Shout out, thank you so much, big help ka talaga sa akin, yung lahat ng details na nung binigay mo sa akin. So yun guys, so ang ginawa ko, ni-resend ko lahat yung documents. Ang IRS guys na sinama ko na is 3 na. So sa time namin na 2021, 22 at 23, yun na ang sinama ko, 3 na. So bundle na yun. I-print out nyo na, bahala na kung gaano kadami. So yun na guys. So ni-resend ko siya August 15. Hindi ko na pinatagal guys, talagang ginawa na namin ni Habi ng paraan para ma-resend, kasi ayokong tumagal. So after namin ma-resend guys, ayun, na naka-receive naman kami ng na-receive na nila yung aming documents. So waiting lang ako ng waiting, no? So August yun, di ba?
So, pagka October 2, grabe, sobrang good news guys, na approve. So, exact 4 months ang aming green card na bago ma-approve. So, and then, October 2 na approve. Pagka October 10, na-receive ko itong green card. Itong papel na to ang darating sa atin, no? Tapos, ito na yon green card natin. So, dapat kasi nakalagay talaga sa papel to para hindi masira yung green card natin. So, ayan. Importante to guys. Lalo na ngayon, kailangan bit-bit natin ang ating green card. So, ipapakita ko guys kung ano yung kailangan sa adjustment of status na documents at saka yung affidavit of support, no? Kung mayroon namang guidelines yung mga kung paano mag-fill up nagsasearch lang ako sa YouTube, pero yung kailangan lang na cover letter, yun lang ang ibibigay ko sa ngayon. Pag may question kayo, just comment down below. So ipapakita ko sa inyo guys yung mga kailangan na AOS. O yan, may nakalagay naman na title. So ito, papakita ko sa inyo guys, no? So July 29, itong green card na pinasa together with EAD. So, ayan, same din, nakapag-receive kami ng text. Dalawang text kasi bali yan sa EAD at saka sa green card. So, yun, naka-receive ako ng NOAA 1 noong August 9 na. Pagka August 13 guys, naka-receive ako ng RFE. So, ayun, nag-receive ako ng RFE. So, ang ginawa ko, ginather ko kaagad yung mga kailangan. Ang ginawa ko lang guys sa RFE ko, which is ang pinadala kasi sa amin is yung hindi daw sapat yung income, parang ganun ba, or i-check mabuti yung pinil-upan na papel. So ang ginawa ko guys, nag-print ulit ako ng pagpipil-upan ng AOS. Tas ang mali ko pala talaga is yung cover ng aking AOS sa green card is ako ang pumirma, which is yung husband ko dapat. So ito yung papakita ko sa inyo ha, imbis na yung asawa kong pipirma dyan, ako ang pumirma guys, no? So July 29, itong green card na pinasa together with EAD. So ayan, same din, nakapag-receive kami ng text. Dalawang text kasi bali yan sa EAD at saka sa green card. So yun, naka-receive ako ng NOAA 1 noong August 9 na. Pagka August 13 guys, naka-receive ako ng RFE. So ayun, nag-receive ako ng RFE. So ang ginawa ko, ginather ko kaagad yung mga kailangan. Ang ginawa ko lang guys sa RFE ko, which is ang pinadala kasi sa amin is yung hindi daw sapat yung income, parang ganun ba, or i-check mabuti yung pinil-upan na papel. So ang ginawa ko guys, nag-print ulit ako ng pagpipil-upan ng AOS. Tas ang mali ko pala talaga is yung cover ng aking AOS sa green card is ako ang pumirma, which is yung husband ko dapat. So ito yung papakita ko sa inyo ha, imbis na yung asawa kong pipirma dyan, ako ang pumirma.